everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome po dito sa ating channel. Siyempre, ang Mama Mia CDO. And welcome back sa mga nagbabalik nating subscribers na hindi tayo iniiwan at araw-araw pa rin tayong binabalikan. Araw-araw tayong pinipiling mapanood at mapakinggan. Sana all. Araw-araw pinipili. Charot lang. Anyways, magandang araw sa inyo again. Siyempre, doon din sa ating mga bagong subscribers. Hello po! Maligayang pagbabalik and syempre dun sa ating mga bago pa lang talaga at ngayon pa lang natakapakinig ng mga kwento ng mga tao dito sa ating programa. Hello po. Sana'y magustuhan niyo ang tumambay dito at magustuhan niyong pakinggan itong ating programa. Pero bago ang lahat, nako, may mga iilan tayong pa-shoutout na babasahin. Iilan lamang ha, kasi nag-promise na ako na uunti-untiin nating babawasan yung ating intro. Hi kay Marinduki 35 Vlog TV. Hello raw sa Family Belarmino at Family Papag. Ingat po kayo palagi. Margie Luhong, maraming salamat naman. Hi kay Baby Girl Len from Hong Kong, Len Cueno. Hello rin kay Charlene Baclohan, Josefina, Ami Ebanez, Marilyn Castillo. Maraming salamat sa pakikinig. Hello rin sa ating suki rin na si Rodel Saranilla. Maraming salamat, Clarinel Miguel. Romeo Manuzon, hello po. Hi din kay Cristel Duerme, Alcora Ukit, Rose Jean Cabayoyo. Anong Rose Jean? Leo Martin Mohar, maraming salamat. Jelmar, hello din sa pagkikinig sa Ginayangan, Quezon. Jopi Arroyo, tama po ba? Hi kay Chazi Chay, Josephine Mapalad, Maria Elena Abe, Jeneline Akalain. Akalain mo yun? Hello sa'yo. Hi din kay Christy Dimitrial. Hello rin kay user IT2UL. Ayun. Hi din kay Walastik Walanjo. Maraming salamat naman sa pagkikinig. Florence Gallego, user MQ8. Maraming salamat. Always a fan, Teacher Len. Thank you sa'yo. Hello rin kay Christy Carpentero. Hi din kay Deng Cabrera, Ikay Magilado. Hello rin kay Mary Ann Max, Sally Buma, April Bea. Maraming salamat, Lady Kim, Junie Marie, Rose Samook. Ayun, maraming salamat din sa pakikinig. Jack Palalios, I'm not safe. Hello sa'yo. Hi din kay April, kay Gimaras Girl. Hello rin kay Lily Munar, Rum Raiko Baktol. Maraming salamat. Gunfrex, thank you so much sa iyong pakikinig. And syempre, hello din kay Rio Piano, Evelyn Sarosos. Hello rin kay LV Lapot, Marlina Aguilar. Hello sa iyo. Kuapik K, maraming salamat. Hi din kay Elza Ponsalan, Elizabeth Lagunday, Nico Ko, maraming salamat, Colasio. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, wag muna nating basahin lahat. Maya-maya na pag panibagong recording na naman dahil atin pong uunti-untiin na bawasan ang ating intro. Kaya wag na nating patagalin dahil medyo masakit na, medyo malungkot na ang halo-halo ng emosyon ng ating story for today's video. Kaya wag na nating pagtagalin pa. Pakinggan na natin ang letter ni Tina dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Hindi natin hawak ang bukas. Kaya dapat piliin nating maging masaya at magmahal sa bawat araw na lumilipas. Pero paano nga ba ang maging masaya kung ang kapalit nito ay paghihirap ng iyong pamilya? Handa ka bang isakripisyo ang iyong kalayaan, kapalit na ang iyong pamilya ay maginhawaan? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo Mama Mia. Maraming salamat po kung pauunlakan nyo man na basahin at i-share sa inyong programa itong naging kwento ng buhay ko. Ang kwentong ito, Mama Mia, kung tutuusin ay malapelikula. Akalain mo na mangyayari pala ito sa totoong buhay. Siguro karamihan ang tingin nito ay parang plot ng isang movie, parang plot twist. Pero hindi po ganon ang buhay ko. Mama Mia, lumaki po ako sa isang may kaya at masaganang pamilya.
Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang mga magulang ko ay merong sarili nilang negosyo at pareho silang hindi nagtatrabaho at ito lang ang kanilang tinututukan. Samantalang kami ng mga kapatid ko, Mama Mia, ay masaya naman at nakakapag-aral kami sa paaralang aming ginugusto. Nakukuha din namin lahat ng aming gusto at ang aming mga kailangan. In short ay walang pagkukulang ang aming mga magulang sa amin. Mahal din kami ng aming mga magulang at sinisigurado nilang naglalaan sila ng oras para sa aming tatlo. Kung tutuusin ay parang perpekto na ang buhay namin, ano? Pero hindi po ito ganon. Malayo po sa katotohanan bilang perpekto ang aming pamilya. At ito ay nalaman ko, Mama Mia, nung ako ay nagdalaga na. Pero bago pa tayo pumunta dyan, ay dito muna tayo kung saan nakilala ko ang isang lalaking minahal ko ng totoo. Itago natin siya sa pangalang Samuel. Nakilala ko si Samuel, Mama Mia, when I was third year high school. Si Samuel po ay pamangkin ng isa naming kasambahay. Stay out po ang kasambahay namin na yun dahil tagaluto lamang siya sa amin. Meron naman kaming stay-in na tagalinis at tagalaba. Itong kasambahay na ito, Mama Mia, ay itago natin sa pangalang Ruby. Kababata po ito ng nanay ko. Ang nanay ko kasi ay hindi naman galing sa isang mayamang pamilya. Nanging ang ama ko lamang ang lumaki ng masagana. Pero nung naging mag-asawa silang dalawa, syempre damay na rin ang nanay ko. Dahil nga magkaibigan ang nanay ko at si Yaya Ruby, kaya lagi silang magkasama noon. At noong gumaan-gaan ang buhay ni nanay at nawalan ng trabaho ang asawa ni Yaya Ruby, ay kinuha niya ito bilang tagaluto. Pumayag ang mga magulang ko na stay out ito para maalagaan din ang kanyang mga anak. Importante kasi sa mga magulang ko noon na, Mama Mia, magbigay ng oras sa pamilya. Kaya pinayagan nila si Yaya Ruby na laging umaalis tuwing tapos na ang kaniyang gawain. Importante sa bahay namin si Yaya Ruby. Pihikan kasi kaming magkakapatid lalo na pagdating sa pagkain. Palibhasa na sanay at sinanay kami ng aming mga magulang. Isang araw nagulat ako nung madatnan ko sa kusina ang isang lalaking nagluluto na sa tansya ko ay halos kasing edad ko lamang. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" tanong ko. "Magandang araw po, ma'am. Ako po si Samuel. Pamangkin po ako ni Tia Ruby." "Nasaan si Yaya Ruby? Bakit ikaw ang nandito? Tsaka bakit ka nakapasok dito?" "Pinapasok po ako ng mami niyo, ma'am. Si Tia Ruby kasi nagkaroon ng sakit kaya hindi siya makakapasok ng 1 linggo. Kailangan kasi raw niyang magpahinga, sabi ng doktor eh." "Ganun ba? Ano yung niluluto mo?" "Kalderetang manok po. Sabi ng mami niyo, ito raw yung paborito niyong magkakapatid." "Sarapan mo kasi si Yaya Ruby napakasarap magluto eh. Baka hindi yan masarap." "Huwag kayong mag-alala, ma'am. Tinuruan po ako ni Tia Ruby ko at sinisigurado ko sa yung masarap na masarap tong luto ko." Iniwanan ko na siya sa may kusina. Pumunta na ako sa kwarto ko at doon nagkulong at nagbasa. Mahilig kasi akong magbasa ng kung ano-anong mga nobela, Mama Mia. Maya-maya pa ay tinawag na ako ng isa pa naming kasambahay dahil kakain na raw. Sabado kasi noon, Mama Mia, at walang pasok. Sabay-sabay kaming kumain ng 3 kong mga kapatid, ng 2 kong mga kapatid, kasi yung mga magulang ko ay maagang umalis. Noong kumain kami ay pasado naman ang niluto ni Samuel. Halos magkapareho naman ang templada nilang dalawa ni Yaya Ruby kaya hindi na ako umangal. Mama Mia, yung mga kapatid ko palibhasa ay parehong lalaki ay nakasundo rin ni Samuel. Gusto pa ng mga kapatid ko noon na matutong magluto. Lalo pa yung sumunod sa akin na mahilig talaga sa kusina.
Ang totoo niyan, nung bata pa lamang kami, ay lagi itong pumupunta sa kusina at tinuturuan ni Yaya Ruby. Kaya ito ang naging bonding nilang dalawa ni Samuel at sa 3 araw na pananatili ni Samuel dun sa bahay namin ay naging magkaibigan sila. Si Samuel nga po pala, Mama Mia, ay naging stay-in sa amin ng 1 linggo. Dahil medyo malayo daw yung sa kanila, kaya mahihirapan siyang umuwi-uwi, lalo pat hindi naman ganun kakalakihan ng sweldo at malaki ang pamasahe. Pumayag naman ang mga magulang ko na hindi na lang umuwi si Samuel at doon na lang makitulog sa bahay namin. Sa pangatlong araw niya sa bahay ay doon na ako unti-unting naging kampante sa kanya. Oo, Mama Mia, hindi naman ako sagalit sa kanya nung unang mga araw niyang pumunta sa bahay namin. Pero syempre, hindi ako ganun ka-welcoming, lalo na sa mga panibagong tao. Hanggang sa naging magkaibigan na nga kami noong isang araw, kung kailan pang 4 na araw na yun na nagluluto sa amin. Nasa kusina kasi ako noon at nagtitimpla ng aking tsokolate. Mahilig ako sa chocolate drink. Nung sinabi niya sa akin na mas masarap raw kapag yung tsokolate ay pinapakulo mismo dun sa may tubig. Hindi yung tinitimpla na lang sa mainit na tubig. Sige nga, tignan ko nga ang galing mo. Pagtimpla mo nga ako, sabi ko. Sinunod naman niya at nasarapan ako sa timpla niya. Doon ay naging magkaibigan na kami at nagkausap. Doon ko nalaman, Mama Mia, na magka-college na pala dapat si Samuel pero hindi po kaya ng kaniyang pamilya. Kaya hanggang high school graduate na lamang siya. 3 taon ang tanda niya sa akin at hindi naman po nalalayo ang mga hilig naming dalawa. Pareho kami ng hilig sa musika. Pareho rin kaming mahilig magbasa. Yun nga lang, ayaw ni Samuel nung mga nobela. Ayaw niya ng mga love story dahil ang sabi niya, masyado raw yung OA at masyadong kathang-isip lamang daw. Ako naman ay medyo na-offend nung una dahil mahilig talaga ako sa nobela, lalong-lalo na yung mga love story, Mama Mia. Si Samuel naman ay mahilig sa mga babasahin na mga trailer. Naging masaya kami na magkausap. Habang nandun ako sa kusina at nagluluto siya ay nagsishare kami ng mga bagay sa isa't isa. Masaya siyang kausap. Hanggang sa natapos na nga ang 1 linggo niyang pananatili dun sa bahay namin na naging magkaibigan talaga kaming dalawa. Isang araw, Mama Mia, halos mag-1 linggo na noon na hindi na pumupunta sa amin si Samuel kasi nakabalik na si Yaya Ruby, ay naramdaman ko na lang bigla ang pagka-miss ko sa kanya. Kaya naisipan kong sumulat at pinabibigay ko ito kay Yaya Ruby. Ano to? Ano to ha, Tina? Tanong niya. Hindi kasi nagmamam sa amin si Yaya Ruby. Pati nga yung mama ko ay first name basis lamang sila. Tanging ang sinisir lamang niya ay ang papa ko. Yaya, pwede po bang pakibigayan kay Samuel? Para saan to? Ano to? Oh, bakit nakadikit pa talaga tong envelope? Ayaw mong pabasa sa akin? Para kay Samuel po yan, Yaya. Please po ha, sabi ko. O siya, sige. Ikaw talagang bata ka. Kinabukasan, Mama Mia, ay may inabot siya sa akin na isang sulat. Kasi nga uwian si Yaya Ruby kaya nakukuha niya agad yung response ni Samuel. Sinulatan ko si Samuel at sinabi kong gusto ko siyang maging kaibigan. Ang totoo niyan, Mama Mia, may mga kaibigan naman ako dun sa eskwela namin. Kaso nga lang, hindi ko sila nakakasundo masyado. Ayaw nila ng mga kwento. Ayaw nilang masyadong nagbasa. Ang gusto nila ay gumala. Samantalang ako, Mama Mia, masaya na ako kapag nasa kwarto ako at meron akong mga bagong libro. Introvert kasi ako. Kaya yun ang hilig ko. Natuwa naman ako nung nag-reply agad si Samuel sa sulat ko. Naging masaya ako nung sinabi niyang gusto niya rin akong maging kaibigan.
Mama Mia, dumaan pa ang ilang mga araw na nag-exchange kami ng sulat sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, may pinabigay ako kay Yaya Ruby ulit na sulat para kay Samuel. Kinausap ako ng masinsinan ni Yaya Ruby. Tina, ano bang namamagitan sa inyo ng pamangkin ko? Yaya, wala po, kaibigan po. Siguraduhin mo yan, Tina, ha? Alam mo kasi, hindi kayo bagay ng pamangkin ko. Po? Mama Mia, medyo nasaktan ako sa sinabi ni Yaya. Ayaw kitang paasahin, Tina. Magkalayo ang estado ng buhay ninyong dalawa. Pihadong hindi kayo papayagan ng iyong mga magulang kung sakali mang magkagustuhan kayong dalawa ni Samuel. Para wag pong mapahiya, Mama Mia, ay idiniin ko po sa kanya na wala pong namamagitan sa amin ni Samuel kundi pagkakaibigan lamang. Pareho lang talaga kami ng gusto, Yaya. Huwag ka na ngang masyadong dirty-minded dyan. Hindi ko naman gusto si Samuel bilang ganyan na iniisip mo. Gusto ko siya bilang kaibigan dahil magkapareho kaming mahilig sa mga aklat. Sana, Tina, huling beses na ito na mag-aabot ako ng sulat kay Samuel galing sa'yo. Mama Mia, nalungkot ako pero hindi na ako nakipag-argue pa kay Yaya. Alam ko kasing may tama naman siya. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay lagi nang sinasabi sa akin ng mga magulang ko na kung hahanap man daw ako ng lalaking mapapangasawa ko, yun daw kaya kong alagaan at kayang ibigay sa akin ang mga bagay na aking nakasanayan. Kinabukasan ay may inabot na sulat sa akin si Yaya Ruby. Sulat daw yon ng pamamaalam ni Samuel sa akin dahil hindi na siya pumapayag na maging tulay naming dalawa. Hindi na siya pumapayag na maging tagahatid ng sulat namin para sa isa't isa. Nalungkot ako pero inabot ko pa rin yung sulat. Pumasok ako sa kwarto ko at binuksan ko yon. Dalawa ang lamang sulat noon. Ang una, Mama Mia, ay parang isang tula in English na kinumpose ni Samuel para sa akin. Nung mabasa ko yung tula, Mama Mia, ay dun ko napagtanto na matalinong tao si Samuel. Sadyang salat lang talaga sila sa buhay kaya hindi niya magawang makapag-aral. Matapos kong basahin ang tula niya para sa akin, na dinedescribe niya kung gaano ako kaganda sa mga mata niya, ay kinilig talaga ako at niyakap-yakap ko pa ang sulat na yon at hinalik-halikan. Matapos noon ay binuksan ko na ang pangalawang papel na laman nung sulat niya. Doon ko nalaman, Mama Mia, na magtatrabaho na si Samuel na doon lamang malapit sa paaralan kung saan ako nag-aaral. Mas lalo tuloy akong natuwa. Ang kanyang pagtatrabuhuan, Mama Mia, ay isa pong malaking tindahan. Siya po ang magiging delivery boy at kargador na rin at the same time. Ang may-ari daw kasi nung malaking tindahan na yon ay taga doon sa kanila. Nalaman na hindi na siya nag-aaral kaya pinagtatrabaho na lang siya kahit na mag-i-18 pa lamang siya nung mga panahon na yon. Sinabihan lamang daw siya na kapag may nagtanong ay sabihin niyang 18 na ang kanyang edad kahit na 17 years old pa lamang siya. Ako naman noon, Mama Mia, ay 14 pa lamang pero third year high school na. Magmula nga noong magtrabaho doon si Samuel ay nagkikita na kami madalas. Nung una ay pahay-hay lamang at konting usapan bago ako pumasok sa eskwela. At kapag uwian naman na tapos na siya sa kanyang trabaho ay nag-uusap din kami at nag-aalibay ako na pumupunta dun sa tindahan para bumili ng soft drinks para siya ay aking makausap. Nawala ang lungkot ko na hindi na ako makakapagpadala ng sulat sa kanya dahil ngayon ay personal ko na siyang nakakausap. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nakita ako ng mga kaklase ko na bumibili doon sa tindahan na yon. Oy Tina, bakit ka dun bumibili? May tinda naman sa loob ng kantin natin. Mahal kasi sa kantin, sabi ko. Mahal?
Kailan ka pa naging concern sa presyo ng isang bilihin? Bili ka lang ng bili, hindi mo naman tinitignan yung presyo. Bakit naghihirap na ba kayo? Ngumiti lamang ako, Mama Mia, nang biglang sumingit ang isa ko pang kaklase. Nako, baka nagugustuhan niya na yung gwapong kargador dyan sa malaking tindahan na yan. Ano nga ulit yung pangalan nun? Samuel. Sabay-sabay nilang sabi. Paano niyo nakilala si Samuel? Nakipagkilala kami, gwapo kasi. Mama Mia, nakaramdam ako noon ng paninibugho. Nakaramdam ako ng pagsiselos dahil hindi na lang pala ako ang nakakakita sa kagwapuhan ni Samuel. Hindi na lang pala ako ang nakakita o nakakakita sa kaniyang kakisigan. Pero ilang sandali lamang yun, Mama Mia. Ilang sandali lang ang pagsiselos na yun dahil naisip ko rin na hindi naman sila magkakaroon ng pagkakataon na maging close kay Samuel gaya ng pagiging close naming dalawa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga buwan at naging taon. I was 16 years old nung time na yon, Mama Mia. Nung time kung kailan sinabi sa akin ni Samuel na gusto niya ako. Hindi na kami madalas magkita doon sa tindahan na kanyang pinagtatrabahuan dahil malayo na rin po yung paaralan ko. College na ako that time. First year college to be exact. Pero pinupuntahan ako ni Samuel dun sa university na pinag-aaralan ko. Nag-aantay siya sa may labas ng gate kapag uwian na namin. Nagpa-change talaga siya ng schedule dun sa tindahan, Mama Mia, para lang masundo niya ako at mapuntahan. Hanggang sa tinanong ko na siya kung bakit niya ginagawa ang bagay na ito. Kasi imposible man, pero pangarap kita, Tina. Ako? Pangarap mo? Oo, pangarap kita. Mahal kita, Tina. Pero alam ko namang imposible. Alam ko namang hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Ayos na ako sa ganito, Tina. Ayos na ako na nakakasama ka bilang kaibigan. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko sa'yo dahil alam ko naman ang lugar ko. Samuel, Tina, maiintindihan ko kung hindi mo ako magugustuhan. Hindi ko naman inaasahan yon, although pangarap ko talagang mangyari yon. Samuel, gusto din kita. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin yon sa kanya. Ano? Gusto mo ako? Oo, gusto kita. Pero paano mga magulang mo? At nung paano sila? Hindi naman sila ang makikipagrelasyon sa'yo. Samuel, alam kong hindi mo to inaasahan pero simula sa araw na to, tayong dalawa na ha? Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko. 2 taon na kaming magkaibigan ni Samuel. 2 taon ko na ring tinatago ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, ay sinabi ko talaga sa kanya na gusto ko siya at ako na ang nag-initiate na magkaroon kami ng relasyong dalawa. Naging masaya kami sa aming relasyon. Araw-araw ay sinusundo ako ni Samuel. Kumakain kami ng mga street foods, bagay na hindi ko masyadong ginagawa dati dahil ang sabi ng nanay ko o ng mommy ko ay sensitive daw ang tiyan ko sa mga ganong klaseng pagkain. Pero dahil kay Samuel, Mama Mia, ay naging open ako sa mga pagkain na ganon. Dahil sa kanya ay nalaman ko na masarap din pala ang mga pagkain na hindi mo inaasahan na kakainin ko. Dati kasi laging sinasabi sa akin ng mga kaklase ko na marumi raw yun, lalo na raw yung isaw. Kasi meron pa raw yung dumi ng manok sa loob. Pero ako, Mama Mia, nung makilala ko si Samuel ay sinubukan ko ang mga bagay na paborito niya. At nagustuhan ko naman ang mga yun. Naging masaya ako sa bawat araw na magkasama kami. Hanggang isang araw, umuwi ako noon sa bahay. Sinalubong ako ni Yaya Ruby. Tina, halika muna. Huwag ka munang pumasok sa loob. Bakit po? Ano bang namamagitan sa inyong dalawa ng pamangkin ko? Po?
ako sa tanong niya, Mama Mia, dahil wala namang kaalam-alam si Yaya Ruby tungkol sa aming dalawa ni Samuel. Sinabi ko naman sa kanya na huwag ipaalam sa tiya niyang tungkol sa amin para hindi mo na ito umabot sa mga magulang ko. Alam na ng mga magulang mo. Galit na galit ang mama at papa mo. Kapag papasok ka dyan sa loob, papagalitan ka nila. Tina naman, di ba sinabi ko na sa'yo? Hindi kayo para sa isa't isa ni Samuel. Bakit pa kayo pumasok sa relasyon? Mapapahamak ang pamangkin ko niyan. Mama Mia, kahit na natatakot ako ay pumasok pa rin ako sa loob. Pagkapasok ko ay nag-aantay na sa may sala ang mga magulang ko. Tina, ano tong nababalitaan ko na may boyfriend ka na daw? Tanong ng mama ko. Ang papa ko ay tahimik lamang pero alam kong nag-oobserba siya sa amin. Mami, ano po? Hindi po totoo yun. Wala po akong boyfriend. Deny ko sa kanya. Wala kang boyfriend? Bakit sinabi ng mga kaibigan mo nung pinuntahan kita kanina dun sa eskwela niyo na sumama ka raw sa boyfriend mo? Sino ba yung boyfriend mong na yan? Ha? Mami, hindi ko po boyfriend yon. Kaibigan ko lang po yun. Kaibigan? Kaibigang lalaki tapos kayong dalawa lang? Huwag mo nga akong pinaglololoko, Tina. Sino yung lalaki na yan? Mami, hindi ko nga siya boyfriend. Iginiit kong hindi ko siya boyfriend, Mama Mia, dahil natatakot ako. Alam ko rin naman na ayaw talaga ng mga magulang ko ng mga katulad ni Samuel. Hindi naman po sa pagiging matapobre. Pero ang gusto lang nila ay yung pareho sa amin ng estado sa buhay. Nagmatigas akong umami noon at lagi kong sinasabi na hindi ko boyfriend yung kasama ko. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagkita kami ulit ni Samuel. Pero sinabi ko sa kanya na maglaylo muna kami at wag muna kaming magkitang dalawa. Kahit na nahihirapan ako ay sinabi ko yun kay Samuel. At alam ko rin naman, Mama Mia, na nahihirapan din siyang pumayag dun sa sinabi ko pero wala naman siyang choice. Kailangan po naming itago muna ang relasyon namin dahil hindi pa ako tapos sa aking pag-aaral. Mama Mia, ang plano ko noon, kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral ko, ay tsaka ako aamin sa mga magulang ko. Siguro by then, hindi na nila ako pipigilan. Siguro by then, hahayaan na nila ako. Pero wala pang isang linggo na hindi kami nagkita ni Samuel ay na-miss na namin masyado ang isa't isa. Nadatnan ko na lang siya paglabas ko ng campus na nandun siya sa may harapan sa kabilang bahagi ng daan. Kahit na malayo siya, Mama Mia, ay natatanaw ko siya at kilalang kilala ko kahit pang kanyang tindig. Natuwa ako nung makita ko siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at dali-dali akong tumawid at nung makalapit na ako sa kanya ay niyakap ko kaagad siya. Miss na miss ko na siya kasi isang linggo na rin kaming hindi nagkita. Isang linggo dahil kailangan naming itago ang kung anumang meron kaming dalawa para wag kaming mabuko o mabisto ng aking mga magulang. Kaya lang ang pagpunta niya doon, Mama Mia, ay siyang naging dahilan para mabisto kaming dalawa. Nagyakapan kasi kami. Hindi ko naman alam na nandoon din ang mga magulang ko at inaantay ako. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, na habang nag-uusap kami ni Samuel at maglalakad na sana palayo sa lugar na yon, nung biglang dumating ang mga magulang ko. Parang eksena sa pelikula na bigla na lang akong hinablot sa aking kamay ng aking mommy. At ngayon ka mag-deny sa aming, Tina. Ngayon mo i-deny sa mukha namin. Sino tong lalaking to? Hindi ba ikaw yung pamangkin ni Ruby? Tanong ng mommy ko. Opo, ma'am. Magandang hapon po. Walang iya ka? Matanda ka pa sa anak ko, tapos eto ka? Ginawa mong karelasyon tong anak ko? Alam mo bang minor de edad pa to? Siguro ikaw nasa 20 ka na, ano? Alam mo bang ito 17 years old pa lang?
Mama Mia, gustong lumapit ni Samuel sa akin pero pinigilan siya ng daddy ko. Huwag mo nang tangkaing lumapit pa kay Tina. Simula sa araw na to, ayoko nang makikita o malalaman na nagkikita kayong dalawa, ha? Tina, pasok sa kotse. Parang eksena talaga ng isang drama sa TV. Ako noon, Mama Mia, kahit ayaw kong sumunod sa mga magulang ko, ay natatakot at nahihiya na ako dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao. Kaya nung pinapasok na ako sa kotse, ay pumasok na rin ako. Pero bago yun, sininyasan ko muna si Samuel na umalis na muna. Pagdating ko sa bahay ay katakot-takot na sermon ang inabot ko. First time ko ring masampal ng daddy ko, Mama Mia, nung sinagot-sagot ko siya. Sabi ko, ako naman ang nakikipagrelasyon. Ako naman ang nagmamahal. Kung sakali man na hindi maging mabuti ang kinabukasan namin ni Samuel, ay hindi ko naman sila sisisihin at paninindigan ko naman yun. Pero galit na galit ang mga magulang ko. Buti na lang na nung mga oras na yon ay wala na po si Yaya Ruby dahil nakauwi na ito at nakapagluto na rin naman siya ng hapunan. Pero kinabukasan hindi ako pinapasok ng mga magulang ko sa paaralan, Mama Mia. Inantay nilang dumating si Yaya Ruby. At nung dumating na nga ito ay agad nilang binigay ang panghuling sweldo nito at sinabihang hindi na siya pwedeng pumasok sa bahay namin. Nakonsensya ako noon. Bukod sa konsensya, Mama Mia, ay nagalit ako sa mga magulang ko. Bakit kailangang idamay nila si Yaya Ruby sa problemang ito? Nakiusap ako sa kanila na wag idamay si Yaya Ruby pero naging bingi sila sa mga pakiusap ko. At simula din sa araw na yon, Mama Mia, ay hindi na ako nila pinapasok dun sa university. Pinapunta nila akong Maynila. Doon nila ako pinag-aral at syempre meron akong mga chaperon doon na mga pinsan ko sa father side ko. Mga pinsan na hindi ko gusto dahil simula bata pa lamang kami ay alam kong hindi na kami magkakasundo. Hindi rin nila ako gusto. Ewan ko ba, Mama Mia, mga relatives ko naman sila, mga kadugo, mga pinsan, pero parang mas nag-e-enjoy silang nakikitang nahihirapan ako. Para silang mga pinya ng dami-daming mata sa kahit saang lugar ako magpunta. Hindi ako nakakaalis ng bahay dun sa Maynila nang hindi ko kasama sila. Kaya wala talaga akong naging choice noon. Lumipas pa ang mga buwan hanggang sa naging mga taon. Hindi na kami nagkita pa ni Samuel. Hindi na rin kasi ako pinapauwi dun sa probinsya namin. Ang duda ko, Mama Mia, ay pumupunta doon si Samuel. Yun ay ayon na rin sa isa kong kapatid na naging close ni Samuel nung ito ay naging tagapagluto namin ng isang buong linggo sa bahay. Ate, alam mo bang pumupunta dito si Samuel? Sabi niya. Ano? Oo, mga 5 beses na siyang pumunta dito sa bahay. Pero, hindi siya nakapasok. Pinagalitan siya ni na daddy. Nasuntok pa nga siya ni daddy. Pagbabalita sa akin ng kapatid ko nung tumawag ako sa landline namin at ito ang nakasagot. Pero bago pa man kami makapag-usap ng mahaba ng kapatid ko ay naputol na yon dahil kinuha ng mami ko ang telepono. Mama Mia, nung 21 ako ay may pinakilala sila sa akin. Anak ng isa nilang kaibigan. Kasing edad ko lamang. Siguro, Mama Mia, ay nagkita na kami nung mga bata pa lamang kami pero hindi ko siya matatandaan dahil sa ibang bansa po siya lumaki. Itago natin siya sa pangalang Troy. Si Troy, Mama Mia, ay sinet up sa akin ng mga magulang ko. Pinagkita nila kaming dalawa dun sa Maynila kung saan kasama namin ang aming mga magulang. Tina, eto si Troy, kababata mo, sabi ng mommy ko. Kung tutuusin ay gwapo si Troy, Mama Mia. Half-blooded kasi siya. Amerikano ang kanyang ama. Kaya tisoy na tisoy at kung sino mang mga babaeng makakakita sa kanya ay maa-attract talaga sa kanyang kagwapuhan. Pero ako ay hindi. Hindi na siguro marunong ma-attract ang isang pusong nakatali na sa ibang tao.
Nakatali na kasi ang puso ko kay Samuel. Inisip ko na kasi noon, Mama Mia, na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. At kapag nakapagtapos na ako, ay handa na akong suwayin lahat ng mga inuutos at gusto ng mga magulang ko. Wala na akong magiging pakialam kung ano mang sasabihin nila. Kaya lang, hindi naman yun nangyari. Matapos ko kasing makapagtapos at umuwi ako ng probinsya namin, ay nakita ko sa isang palengke si Yaya Ruby. Tinanong ko siya tungkol kay Samuel, pero ang sabi niya, nag-asawa na raw ito. Pumunta na raw itong Marinduque, Mama Mia. Huwag ko na raw guluhin ang pamilya ni Samuel dahil may 2 anak na raw sila. Nasaktan ako ng husto. Sobrang sakit ng naramdaman ko. Paanong nagawa ni Samuel sa akin yun? Ako, wala akong ibang in-entertain kahit na may mga nanligaw sa akin sa Maynila. Kahit pa nga si Troy na laging inirereto sa akin ng mga magulang ko ay hindi ko pinapansin. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon dahil siya lang ang mahal ko. Si Samuel lang ang inaantay ko. Pero bakit ganon? Bakit hindi naman yun ang nangyari? Nasaktan talaga ako ng husto at umiyak ako ng halos 2 linggo dahil doon. Oo, Mama Mia, sinet ko na kasi sa sarili ko. Nahahanapin ko talaga si Samuel at dudugtungan namin ang pagmamahalan naming 2. Pero paano pa mangyayari yun ngayong may asawa na pala siya at may mga anak pa? Kailangan ko nang mag-move on. Simula nga nung malaman ko ang balitang yun, ay in-entertain ko na si Troy. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko. Lalo pa nung malaman ko, Mama Mia, na dahil hindi na po nung mga panahon na yon ang negosyo ng mga magulang ko, ay unti-unti na rin po itong nalulugi. Nagkaroon na sila ng maraming utang dahil gusto pa rin nilang itaguyod ang negosyong yon kahit na hindi na uso. Nagsimula na kasi nung mga panahon na ito, Mama Mia, ang era of internet. Kaya hindi na masyadong uso yung mga makalumang klaseng negosyo. Ang papa ko naman ay nalaman ko na nalulung din sa kasino, lalo na nung pumunta itong Maynila. Unti-unti ay nalulugi ang negosyo namin. Kaya natuwa ang mga magulang ko nung pinansin ko si Troy. Natuwa sila nung nagkaroon kami ng ugnayan 2. Gusto ko sanang maging magkaibigan muna kami ni Troy. Gusto ko sanang kilalanin ko muna siya. Kaya lang nung nalaman ng mga magulang namin na nakipag-date ako sa kanya ng 1 beses, ay agad nilang plinano ang aming kasal. Oo, Mama Mia, gulat na gulat ako nung mga panahon na yun. Kasal agad? Kakadate ko pa lang. Sabi ko sa mama ko. Tina, ano pa bang kailangan yung patunayan ni Troy? Meron kayong whole life ninyo para kilalanin ng isa't isa. At isa pa, kilala ko yan si Troy, mabait yan. Mabait ng mga magulang yan. Kaya paniguradong mabait din ang batang yan. Sabi niya. Pero Mami, ayoko pa pong magpakasal. Bata pa po ako, oh. Magto-22 pa lamang ako. Alam mo, nung kabataan namin, yang edad na yan kapag hindi pa naikakasal, naku, matandang dalaga na yan. Mami, iba naman po yung panahon ninyo. Iba naman po yung panahon namin. Basta, wala ka nang magagawa. Kailangan yung magpakasal ni Troy. Please naman anak, gawin mo to para sa amin. Kailangang makatapos ng kolehiyo ng mga kapatid mo. Paano pa mangyayari yun? Kapag nagpakasal ka kay Troy, madali na lang sa'yo na humingi ng tulong sa pamilya niya para dun sa negosyo natin. Mami naman kasi, bakit kailangan niyo pang i-push yung negosyo na yan? Hindi naman po yan kumikita na. Alam mo naman na ang negosyong ito ay pamana pa ng mga magulang ng daddy mo, di ba? Merong sentimental value ang negosyong to. Sige na naman anak, ikaw lang ang pag-asa namin. Noong panahon na yun, Mama Mia, ay naisip ko, wala na rin namang mawawala kung magpakasal na ako kay Troy. Wala na rin naman ang lalaking mahal ko. Sino pa ba ang aantayin ko? Tuturuan ko na lang ang sarili ko na mahalin siya alang-alang sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Mama Mia, nasaktan pa ako noon dahil hindi ako nagawang ipaglaban ni Samuel.
Hindi niya ako nagawang hintayin. Kaya meron pa akong galit sa kanya noon sa aking dibdib. Ang totoo, kahit na wala naman akong karapatang magalit sa kanya, ay nagalit pa rin ako. Pakiramdam ko kasi hindi totoo ang pagmamahal niya sa akin. Dahil kung totoo niya akong mahal, hindi naman siya magpapakasal sa iba. Hindi naman siya lalayo dun sa lugar namin, di ba? Kaya ang ginawa ko, pumayag ako sa kasal na sinabi ng mga magulang ko. Tinanong ko muna si Troy kung gusto ba niya ako. Sabi ni Troy ay unang kita pa lang daw niya sa akin nung pinakilala kami ng mga magulang namin sa isa't isa ay nagustuhan na niya ako. Ang tagal daw niyang pinangarap na magustuhan ko rin siya at kahit bigyan ko lang siya ng pagkakataon. Kaya Mama Mia, sabi ko madali lang din namang matutunan ng pag-ibig. Lalo pa kung mahal ka naman ng taong gusto mong matutunang mahalin. Kaya pumayag ako sa kasal. Plinano na nila agad ang kasal namin. Ako naman ay walang kalutay-lutay na sumasama lamang sa agos. Pumupunta kami sa butik para sa wedding gown, sige sama ako. Pero hindi po ako ang nag-organize ng kasal na yon. Hindi kasi yon ang pangarap kong kasal. Alam mo naman Mama Mia, mahilig ako sa mga nobela, hindi ba? Mahilig ako sa mga love story. At hindi love story ang mangyayari sa aming dalawa ni Troy. Kung love story man, panghuling love story na siguro to dahil hindi ko naman siya mahal habang inaasikaso namin yung aming kasal. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Natapos din ang kasal naming dalawa. Mama Mia, nung kasal namin ay binirigaluhan kami ng kaniyang mga magulang ng isang 1-week stay sa isang sikat na hotel dun sa Maynila. Dun kami nagstay. Dun din nakuha ni Troy ang pagkababae ko. Aaminin kong hindi na ako virgin, Mama Mia. Aaminin kong kahit wala pang 1 taon noon, ang relasyon naming dalawa ni Samuel ay naibigay ko na ang sarili ko sa kanya. Kaya naman, hindi ako nagtaka nung biglang nagalit sa akin si Troy. Matapos kasi ang unang gabi namin, ay natulog agad siya. Pero kinabukasan, bigla niya akong sinumbatan. Sino bang nakauna sa'yo? Ano? I mean, sinong unang nakakuha ng pagkababae mo? Bakit ba yun importante? Tanong ko sa kanya. Importante yun sa akin. Lalaki ako. Siyempre, nung pinaplano natin nung kasal natin, hindi nga kita ginalaw, di ba? Tapos malalaman ko, nagpagalaw ka na pala sa iba. Troy, ang nangyari sa buhay ko bago ka pa man dumating ay wala ka ng pakialam doon. Anong walang pakialam? Asawa kita. Dapat sinabi mo sa akin ang totoo. Bakit may nagbago ba, Troy? Kung sinabi ko ba sa iyo ang totoo, hindi mo itutuloy tong kasal? Hindi siya sumagot. Nagdabog siyang lumabas sa kwarto. Ako naman ay nag-antay lang ng buong araw dun sa hotel. Bumalik siya ng mga gabi na at medyo lasing. Agad niya akong ginalaw, Mama Mia. Nagpaubaya naman ako dahil alam ko na responsibilidad ko yun bilang kaniyang asawa. At syempre, honeymoon namin yun. Kaya natural lang na mangyayari ang bagay na yun. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay hindi naman ako masaya at hindi ako nasisiyahan sa pagniniig naming dalawa dahil marahas kumilos si Troy. Para bang pinaparusahan niya ako sa bawat halik at haplos niya sa akin. Mama Mia, kinukurot niya ang mga pribadong parte ng katawan ko. Yun bang nasasaktan talaga ako? Tiniis ko na lang kasi alam ko naman na may kasalanan din ako. Hindi ko inamin sa kanya at hindi ko sinabi sa kanya ang totoo na hindi na ako birhen. Nag-assume kasi ako, Mama Mia, na tanggap niya yun. Dahil nga, liberated naman siya dapat kasi lumaki siya sa ibang bansa, hindi ba? Nagulat na lamang ako nung malaman kong big deal para sa kanya ang bagay na yon. Natapos ang honeymoon namin na ganun lang. Pagkatapos noon ay umuwi na kami sa bahay na binili ng mga magulang ni Troy para sa amin. Pero simula sa araw na yon, Mama Mia, na umuwi kami doon ay parang isa na akong makasalanan na ikinukulong. Isang araw ay nagbihis ako.
Ang balak ko kasi noon ay mag-apply ng trabaho. Gusto kong magkaroon ng sarili kong pera. Oo nga, tinutulungan ng mga magulang ni Troy ang mga magulang ko sa negosyo namin, pero gusto ko pa rin maging financially independent. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, ay magkaroon ako ng karera. Gusto ko parang maging modern wife na may trabaho. Pero nung makita ako ni Troy na nakabihis, ay nagtanong siya at nagulat. "Saan ka pupunta?" Tanong niya sa akin. "Maghahanap lang ako ng trabaho." "Trabaho? Bakit kailangan mong magtrabaho? Kaya naman kitang buhayin." "Troy, kailangan ko to para sa sarili ko." Hindi ka pwedeng umalis," sabi niya. "Bakit mo ako pipigilan, Troy? Gusto ko lang na magkaroon ako ng karera. Gusto ko lang na magkaroon ng silbi ang buhay ko." "Ang silbi mo ay maging asawa ko. Alagaan ako at syempre ibigay lahat ng pangangailangan ko." "Troy naman, galing ka sa ibang bansa, hindi ba? Dapat doon mas progresibo ang pag-iisip. Bakit napakakitid ng utak mo?" Pagkasabi ko noon, Mama Mia, bigla na lang niya akong sinampal. Gulat na gulat ako dahil napakalakas ng sampal na yon. Dumugo pa ang labi ko. "Troy, bakit mo ako sinampal?" "Kasi matigas ang ulo mo. Sabi ko, walang aalis. Dito ka lang sa bahay na to. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo ako kasama." "Aalis ako kung gusto ko, Troy. Wala kang magagawa dyan. Dahil gusto kong umalis," sabi ko. Sinampal na naman niya ulit ako, Mama Mia. This time ay lumaban ako pero wala naman akong magagawa dahil isa lamang akong hamak na babae. Mahina kumpara sa kanya. Hindi nga ako nakaalis ng bahay na yon nung araw. Kasi nandoon ang mga pinagbabantay niya sa akin. Yung mga kasambahay kasi niya ay loyal sa kanila. Kasambahay pa yon ng kanyang mga magulang. Nung umalis si Troy at aalis sana ako ay pinigilan nila ako. Hindi nga ako nakaalis. 1 linggo na akong nakakulong dun sa bahay nung dumating ang mommy ko. Kinamusta niya ako. Pinakita ako sa kanya ang pasa ko, Mama Mia. "Ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa niyan?" "Sino pa ba? Kundi yung magaling kong asawa." "Mami, ayoko na dito. Sinasaktan ako ni Troy," sabi ko. "Anak, baka naman kung anong ginawa mo." Nagulat ako sa sinabi ng mommy ko. "Ano, Mami? Naririnig mo bang sinasabi mo? Baka ikaw din ang nag-trigger kay Troy kaya ginawa niya yan sa'yo. Bakit, ano bang nangyari?" Kwinento ko sa kanya ang lahat, Mama Mia. Sa pagbabakasakaling ako ang kampihan niya. Sa pagbabakasakaling ako ang panigan niya bilang kanyang anak. Pero nagulat ako nung sinabi niya sa akin na bakit daw kasi matigas ang ulo ko. Alam mo ba, anak, na tayong mga babae, dapat nagsasubmit lang tayo sa mga asawa natin. Sila ang head ng pamilya. Sila dapat ang nagdedesisyon ng mga bagay-bagay at tayo dapat ay sumunod lamang. Kaya ba, Mami, nalugi ang negosyo ninyo dahil sumunod ka lamang kay Daddy nung nagsusugal siya? Nainsulto ang mami ko sa sinabi ko at nasampal din niya ako. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, pakiramdam ko ay wala akong kakampi. Pakiramdam ko ay habang buhay na lamang akong magkakaganito. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Hindi na talaga ako nagkaroon pa ng trabaho. Tinanggap ko na lang yun. Total, hindi naman nagkukulang sa akin si Troy. Ang totoo niyan, tuwing day off niya, tuwing linggo ay pinagsha-shopping naman niya ako. Yun naman ang maganda kay Troy, Mama Mia. Kapag may kasalanan siya sa akin, ay bumabawi siya sa pamamagitan ng mga material na bagay. Lahat ng gusto ko binibigay niya. Magarang kotse, oo. Pero hindi ako pwedeng mag-drive ng mag-isa. Dapat may kasama ako. Wala siyang ibang pinagkakatiwalaan na magiging kasama ko, kundi yung mga pinsan ko sa father's side o mga pinsan niya rin. Kaya wala din naman akong lusot, kasi sa kanya naman kampi ang mga taong yon. Lumipas ang 3 taon na gano'n ang sitwasyon ko. At ang mahirap pa, Mama Mia,
Sa tuwing dumadating ang pagkakataon na magagalit si Troy sa akin, kahit na sa konting pagkakamali ko lang, ay agad niya akong sinasaktan. Oo, Mama Mia. Isa akong battered wife ni Troy. Lagi siyang nananakit sa akin. Lagi siyang nasusunod. Kapag hindi ako sumunod sa kanya, ay sinasaktan niya ako. Sinumbong ko na siya sa mga magulang niya, pero ganun din. Kumampi din sila kay Troy. Ang sabi ng mami niya ay baka meron daw akong ginawa na hindi nagustuhan ni Troy. Ganun din daw kasi siya noong una sa kanyang asawa. Binubugbog din daw siya kapag may mga bagay siyang sinasabi na hindi nagugustuhan ng mga ito. Doon ko naisip, Mama Mia. Doon ko naisip na siguro ang tingin ni Troy sa akin ay pag-aari niya. Alam kasi ni Troy na tinutulungan ng mga magulang niya ang mga magulang ko para makabangon sa negosyo namin na pilit pa rin itinatayo ng aking ama kahit na hindi na in ang negosyong yun. Sinabi ko sa kanya na kung ayaw na niya sa akin dahil lagi na niya akong sinasaktan, ay palayain na lang niya ako. Pero ang sabi niya, hindi raw ako pwedeng mawala. Akin ka. Narinig mo yon? Akin ka, Tina. Kaya huwag ka nang magrereklamo. Lahat na lang ng ipagawa ko sa'yo, gawin mo na lang nang hindi ka nasasaktan. Mama Mia, isa sa mga bagay na pinapagawa sa akin ni Troy ay kanyang mga sexual fantasies. Oo. Ewan ko kung dahil ba sa may dugo siyang foreigner kaya ganun siya. Marami siyang mga wild sexual fantasies. Meron yung kanyang binibitay pa niya ako, Mama Mia. Tinatalian niya ako sa leeg, sa kamay, at sa kanya ako tinitira. Sa kanya ako ginagalaw. May paminsan pa nga, Mama Mia, na nakatali ako at hinihila-hila niya yon para lumapit at lumayo ako sa kanya. Para mapagdugtong ang katawan namin at kalaunan ay mapaghiwalay, tapos mapagdugtong na naman ulit. Parang swing ang nangyayari sa akin. Sa bawat pagkakataon na magtatalik kaming dalawa ni Troy ay hindi talaga maiwasang magkaroon ako ng mga pasa. Yung tinitignan nyo, yung mga ina-appreciate yung Christian Grey na uri ng lalaki, ganun si Troy. At ako, Mama Mia, hindi po ako masaya sa ganun. Hindi po masaya ang ganun. Ewan ko na lang kung talagang merong mga babaeng mahilig na ng mga dominanteng lalaki. Ako ayos lang naman sa akin ng dominante pero hindi lang sana ganun. May mga pagkakataon pa na binablindfold niya ako. Tapos pinapatayo ng hubad at itinatali. Pagkatapos nun, Mama Mia, dun niya ako parang nilalatigo bago niya ako galawin. Sadista. Yun siguro ang mas magandang paglalarawan kay Troy. Ewan ko ba, Mama Mia, kung bakit siya ganun. Ewan ko ba kung bakit siya nasisiyahan sa ganun. Pinagpipils din niya ako, Mama Mia. Kasi sabi niya, ayaw pa raw niyang mabuntis ako. Masyado pa raw maaga. Gusto daw niya munang pagsawaan ang katawan ko bago niya ako buntisin. At sa tuwing nagtatalik kami, Mama Mia, sa tuwing sinasaktan niya ako, ay lagi niyang minimensyon na hindi raw siyang nakauna sa akin. Talagang big deal sa kanya ang bagay na yon. Lagi niyang sinasabi na napakawalang kwenta ko raw babae dahil ibinigay ko sa hindi ko asawa ang pagkababae ko. Paulit-ulit-ulit na ganun. Paulit-ulit-ulit niya akong sinasaktan. Hanggang sa nasanay na lamang ako. Hanggang sa tinatanggap ko na lang ang mga bagay na ganun. Isang araw, Mama Mia, ay binisita ako ng kapatid kong sumunod sa akin. Hindi pa ako nakaligo nung panahon na yon at nakaduster lamang ako. Ako kasi ay nasanay na rin sa mga kasambahay namin sa bahay. Alam naman nila na sinasaktan ako ni Troy pero wala naman silang pakialam. Pero nung dumating ang kapatid ko at nakita niya ang mga pasa sa braso ko, ay gulat na gulat siya. Ano nangyari sa'yo, ate? Bakit ganyan ang itsura mo? Binugbog ka ba?
Pinatahan ko siya, Mama Mia, at pinahinaan ko ang boses niya. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mga kasambahay at magsumbong si Troy. Baka magsumbong kay Troy tapos pagbawalan ka ng pumunta dito sa amin. Halika, magmerienda muna tayo. Tapos ka na bang mag-umagahan? Ate, sagutin mo ko. Ano nangyari sa'yo? Pwede ba? Huwag ganyan ang mukha mo. Ayusin mo yung mukha mo. Act normal. Para hindi nila malaman na nag-aalala ka. Para sabihin nilang katulad din ang reaksyon mo kina mama at papa. Ano? Alam ni na mami at daddy to? Tumango ako. Bakit nila hinahayaang ginaganito ka? Please, huwag mong lakasan ang boses mo. Nung nakita ng kapatid ko kung gaano ako kaseryoso na huwag niyang lakasan ang kanyang boses ay hininaan din niya. Pinilit din niyang maging normal ang reaksyon niya. Normal ang mga mukha namin nung kinukwento ko sa kanya ang mga pangyayari. Hindi naman kasi kami maririnig nung mga kasambahay sa lugar kung nasaan kami pero nakikita nila kami. Kaya alam kong nakikita din nila ang reaksyon ng kapatid ko. Ayokong pagbawalan siya ni Troy na pumunta dun sa bahay. Siya na lang ang nakikita kong kakampi, Mama Mia. Yung bunso kasi namin ay nasa malayo nag-aaral. Yung kapatid ko naman na pangalawa ay katatapos lamang at naghahanap pa lamang ito ng mapapasukan. Isa pa siya, lagi niyang nakakalaban ng mga magulang ko dahil ang gusto ng papa ko ay turuan na siya para sa negosyo namin. Pero tulad ko ay hindi din hilig sa negosyong yun ng kapatid ko kaya mas gusto niyang magkaroon ng trabaho at mag-build ng career para sa sarili niya. Pinento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Huwag kang mag-alala, ate. Ilalabas kita sa impyernong bahay na to. Iaalis kita dito. Paano? Tanong ko. Akong bahala. At alam mo ba, ate? Nagkita kami ni Samuel. Ano? Nagulat ako noon, Mama Mia. Pilit ko nang kinakalimutan si Samuel although hindi ko naman talaga magawa-gawa dahil sa bawat pagkakataon na sinasaktan ako ng asawa ko. Sa bawat pagkakataon na nagiging marahas siya sa pag-angkin ng katawan ko ay nakukumpara ko silang dalawa ni Samuel. Kasi si Samuel, Mama Mia, ay gentle siya pagdating sa akin. Kahit nung una niya akong inangkin, ay napaka-gentleman niya. Kaya hindi ko maiwasang maikumpara ang asawa kong sadista sa kanya. Ate, hindi pala totoong nag-asawa si Samuel? Oo, totoong may nabuntis siya. May anak na siya pero yung babae, nag-asawa naman ng iba. Hindi naman kasi siya gusto nun. Parang nagkaroon lang ng inuman at may nangyari sa kanilang dalawa. Kinakamusta kanya sa akin kaya ako nandito. Close talaga si Samuel sa kapatid kong yun. Siya lang ang boto kay Samuel para sa akin. Ate, ilalabas kita dito ha. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan. Simula sa araw na yon ay lagi na akong dinadalaw-dalaw ng kapatid ko. Hindi ko rin tinatakpan ang mga pasako sa aking katawan ayon na rin sa kaniyang plano, Mama Mia. Hanggang sa mapansin ni Troy na pumupunta ang kapatid ko at nakikita nito ang mga pasako at parang baliwala lang sa kanya. Naging kampante si Troy, Mama Mia, lalo pa't pinakikitunguhan siya ng maayos ng kapatid ko. Nakikipag-inuman pa sa kanyang kapatid ko na parang walang nangyari. Na parang normal lang sa kanyang nakikitang mga pasako at hindi man lang niya kinompronta si Troy. Alam kasi niya, Mama Mia, na wala kaming laban dun kay Troy, lalo pati mga magulang ko mismo ay kampe dito. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo na laging pumupunta ang kapatid ko sa amin at pinagpaalam niya ako na lumabas muna kami. Hindi naman nagdalawang isip si Troy na payagan kami. Namasyal lang kami noon, namili at ng kung ano-ano. Kinukuha pa kasi namin ang tiwala ni Troy, Mama Mia. Lumipas ang 1 buwan na gano'n ang routine namin. 2 beses sa 1 linggo kung lumalabas kami ng kapatid ko. Hanggang sa inoferan din siya ni Troy ng trabaho
At tinanggap naman ito ng kapatid ko para naman makita talaga ni Troy na wala siyang balak na masama. Kahit gustong-gusto ko na noong makipagkita kay Samuel, Mama Mia, dahil nagkakaroon na rin kami ng komunikasyon sa pamamagitan ng kapatid ko, ay talagang tiniis ko muna ang sarili ko. Alam kasi namin na matalas ang pandama ni Troy. Kailangang hulog na hulog muna ang tiwala niya sa kapatid ko bago niya ako itakas. Plinano muna ng kapatid ko ang lahat, Mama Mia. Bumili siya ng ticket ko at ticket ni Troy. Lahat ng ipon niya, Mama Mia, ay ginamit niya para makatakas ako dun sa demonyong asawa ko. Hanggang sa pagkatapos ng 3 buwan na pagbibuild up namin ng tiwala ni Troy sa kanya at sa akin na lumalabas-labas kami, ay sinabi ng kapatid ko na handa na ang lahat. Meron na rin akong mga damit na iniipon ng kapatid ko. Sa tuwing lumalabas kasi kami ay namimili kami. At yung mga damit na yon ay nasa kanyang kondo lamang para hindi makita ni Troy. May dinadala kaming paunti-unti dun sa bahay namin para hindi naman magduda si Troy na wala kaming ginawa ng kapatid ko. Hanggang sa isang araw, Biyernes yon, Mama Mia. 7:00 ng gabi, flight na naming dalawa ni Samuel. Doon na kami magkikita sa airport at pupunta na kami ng Mindanao. Na kay Samuel na rin ang mga gamit ko dahil kinuha na niya ito mula sa kondo ni Troy. Pumunta ang kapatid ko sa bahay namin. Nandun si Troy. "Oh, andito ka pala, bayaw," sabi niya. "Aalis sana kami ng ate, may bibilhin kami." Wag muna ngayon. Meron kaming lakad." "Lakad? Saan kayo pupunta?" "May party kaming aatinan ng ate mo. Party ng kasosyo namin sa negosyo." "Pero kasi nakaplano na tong sa amin ni ate." Kinakabahan na ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Mabulilyaso kaya ang pagtakas namin? Mag-aantay kaya sa wala si Samuel dun sa airport? 7:00 ang flight namin. 4:00 na ng hapon yun nung sinabihan ako ni Troy na maghanda na. Nag-makeup ako, Mama Mia. Gustong-gusto ko siyang suwayin pero alam kong mahahalata niya kapag ginawa naming dalawa yon ng kapatid ko. Hanggang sa nakaisip ang kapatid ko ng paraan. "Bayaw, pwede bang sumama sa party na yan? Bored ako wala akong magawa. Yung girlfriend ko kasi nasa probinsya nila." "Talaga ba? Gusto mong sumama? O sige, sama ka na. May mga tuxedo naman ako dyan. Gamitin mo na lang. Magka-size naman tayong dalawa." Mama Mia, tinitignan ko ang kapatid ko at inaarok ko kung ano ang plano niya. Nakapunta na kami doon sa venue ng party. Masayang-masaya ang lahat at ang kapatid ko ay nakikihalubilo pa sa mga pinsan ni Troy. Umiinom pa siya na parang anong wala siyang planong gawin nung gabing yun. Hanggang sa nandun ako sa buffet table. Kumukuha ako ng dessert nung bigla akong lapitan ng kapatid ko at nagkukunwari din siyang kumukuha ng dessert. Mag-6 na. 1 oras na lang flight niyo ng dalawa ni Samuel. Mag-CR ka. Susundan kita. Merong taxi doon. Sasakay tayo agad. Binayaran ko na yon, sabi niya. Mama Mia, nagkunwari akong kumain ng 2 piece ng cupcake. Pagkatapos noon ay nag-excuse muna ako kay Samuel para mag-CR. Nandun pa ang kapatid ko kaya hindi siguro siya nagduda. Ang kapatid ko ay nakikipag-inuman pa rin dun sa mga pinsan niya. Ilang saglit pa ay lumabas ako ng CR at tumiretso na dun sa nakaparadang taxi. Sumunod din agad ang kapatid ko at pinaharurot na ng takbo ang taxi. Habang tumatakbo yung taxi, Mama Mia, ay kinakabahan talaga ako. Kabang-kaba ako noon. Nagri-ring na ang cellphone ko makalipas lamang ang 10 minuto. Hinahanap na ako ng asawa ko. Hinahanap na ako ni Troy. Sinagot ko ang tawag na yon. Sinabi ko sa kanyang nasa CR pa ako dahil sumakit ang tiyan ko. Maniniwala na sana siya, Mama Mia, pero biglang may bumusina sa labas ng kalsada.
Ano yun? Bakit may busina? Nasa labas ka ba? Doon ay dali-dali kong pinatay ang tawag. Kabang-kaba ako nun, Mama Mia. At nung makarating na nga kami sa may airport, ay lalo akong kinabahan. Nag-check-in na kami pero wala pang boarding. Magsi 6:30 na noon. Mama Mia, gustong gusto ko nang mag-board yung plane para nang sa ganun ay nasa loob na ako ng eroplano. Malit na ang tsansa na mapupuntahan pa ako ni Troy. Noong mga panahon na yun kasi, Mama Mia, ay pwede pang pumasok sa may departure area yung mga walang ticket. Hindi katulad ngayon na hindi pwede. Mama Mia, tawag ng tawag pa rin si Troy. Tumawag na rin siya sa kapatid ko. Sinagot yon ng kapatid ko at sinabing, hayaan mo na ang kapatid kong lumaya sa'yo. Hindi ka nararapat sa kapatid ko dahil sinasaktan mo siya. Matapos yun ay mga magulang ko naman ang tumawag. Pinili naming patayin ang aming mga cellphone. Ilang saglit pa ay nagtawag na pwede nang mag-boarding dun sa eroplano namin, dun sa flight namin. Dali-dali kaming nag-board ni Samuel. Yakap-yakap niya ako, Mama Mia. Tinakpan pa niya ako noong mga panahon na yon ng sombrero. Ang kapatid ko naman ay nagbihis na rin ng damit na dala-dala ni Samuel. Nagtakip din ito ng sombrero para kung sakali mang nandun si Troy at kung sakali niyang mang matunugan niya na nasa airport kami, ay hindi niya agad kami makikilala. Nung nasa loob na ako ng eroplano ay kinakabahan pa rin ako. Inopen ko na ang cellphone ko at tinetext ko na ang kapatid ko. Sabi niya aalis din daw siya, Mama Mia. Sabi niya magmamaynila din daw siya dahil may nahanap na raw siyang trabaho doon. Hanggang sa lumipad na ang eroplano. Noong nasa himpapawid na kami ay doon na ako unti-unting nakaramdam ng ginhawa. Doon ko na unti-unting nararamdaman ng kalayaan. Alam ko, Mama Mia, alam kong malaking gulo ang ginawa ko dahil alam kong magagalit ang mga magulang ni Troy sa kapatid ko at sa mga magulang ko rin. Nag-CR muna ako. Doon, Mama Mia, ay tinanggal ko ang SIM card ko sa phone ko at tinapon ko yun doon sa may CR. Kinuha ko ang SIM card na binigay sa akin ni Samuel. Masayang-masaya kami at hindi namin napigilan ang sarili naming maghalikan sa loob ng eroplano. Ang SIM card pala na yun ay binili ng kapatid ko para sa akin para hindi na ako makontak ni Numan. Nagsorry sa akin si Samuel nung malaman niyang inantay ko pala siya. Hindi naman daw niya sinasadyang makabuntis ng iba. Parehong lasing lang daw sila at hindi naman daw sila nagkatuluyan dahil nga hindi naman nila mahal ang isa't isa. May ibang pamilya na raw ang babae. Ang anak naman niya ay nasa mga magulang niya. Sinabi lang pala yun ni Yaya Ruby sa akin para hindi na magulo ang buhay ni Samuel. Sinabi lang pala niya na may asawa na si Samuel para tigilan ko na ito dahil natatakot siya sa mga magulang ko. Mama Mia, nung lumapag na ang eroplano sa Mindanao ay tuwang-tuwa ako. Nagsama kami agad dalawa ni Samuel. Naghanap ako ng trabaho at natanggap naman ako. Si Samuel naman ay may sarili na ring talyer, Mama Mia, at dun pala talaga siya nakadestino na. Masayang-masaya kaming namumuhay. Ngayon, Mama Mia, ay magsasampung taon na simula nung nangyari ang mga bagay na to. Hindi na nga ako nahanap pa ni Troy. Ang uling balita ko mula sa kapatid ko ay talagang tuluyan ng naghirap ang pamilya namin. Hindi naman mahirap, meron pa rin namang konting pera pero hindi na kami ganun kasagana tulad nung una. Sinusuportahan na ngayon ng dalawa kong mga kapatid ang mga magulang ko. Masaya ako para sa mga kapatid ko, Mama Mia. Yung sumunod sa akin ay nasa ibang bansa na at doon na nagtatrabaho. Hindi na rin ito nag-asawa pa dahil hindi naman totoong may girlfriend siya noon. Mama Mia, miyembro kasi ng LGBT ang sumunod kong kapatid. Doon na siya sa ibang bansa nagkaroon ng partner. Pero wala silang balak na mag-adopt ng bata. Hindi pa rin sila nagpapakasal dahil tutol pa rin ang mga magulang ko. Dahil ang sabi ng mga magulang ko, hindi raw pwedeng magpakasal ang dalawang lalaki.
Sabi niya, ayaw pa rin naman daw niyang magpakasal. May communication pa rin kami. Ako naman, Mama Mia, ay wala ng communication sa mga magulang ko dahil sa takot ko na baka sabihin nila kay Troy kung nasaan ako. Si Troy naman daw ay may iba na ring kinakasama. Hindi ito pwedeng magpakasal kasi kasal kaming dalawa. Kami rin ni Samuel ay meron na ring isang anak, Mama Mia. Hindi rin kami pwedeng magpakasal dahil kasal pa rin ako kay Troy. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot pa rin ako kay Troy. Hindi ko alam kung anong magagawa niya sa amin ni Samuel sa oras na magpakita ako sa kanya. Sa ngayon ay naiisip ko ang mga magulang ko. Matatanda na sila. Paano kaya kung dumating ang araw na kailanganin nila ako sa tabi nila? Hindi naman natin maipagkakaila na papunta talaga sa kamatayan ang bawat tao. Ano kayang mangyayari kung sakali man? Huwag naman sana na magkaroon ng sakit ang isa sa mga magulang ko. Habang buhay ko ba silang hindi madadalaw? Hanggang ngayon alam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung kailan ko sila muling makikita. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Sana nga po ay tuluyan na akong makalaya mula sa kahapon namin ni Troy. Sana nga po ay nagbago na rin si Troy. Sana nga po kapag dumating ang pagkakataon na magkikita kami muli ay ibibigay na niya sa akin ang tuluyan ng aking kalayaan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na nagmamahal, Tina. Grabe naman talaga, parang telenovela o parang movie naman talaga yung buhay mo, Tina. Grabe naman ang mga pagsubok na yan. Bakit sa dinami-dami ng tao dun ka pa talaga sa sadista na punta, ano? Pero totoo nga ang sinasabi nila. Love will always find a way. Pero sana nga talaga lumaya ka na ng tuluyan, Tina. Sana nga si Troy na mismo ang magpa-annul ng kasal ninyo. Yun ang ipagdasal mo. Na sana minamahal na nga ni Troy yung babaeng kasama niya ngayon, yung kinakasama niya ngayon. At yun ang magiging dahilan para palayain ka na rin niya para mapakasalan yung babaeng yun. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga magulang, alam ko naman at alam naman nating lahat na wala kayong ibang hinahangad kundi ang kabutihan ng inyong mga anak. Pero sana bago ang kabutihan, hangarin nyo rin ang kanilang kaligayahan. Mag-usap kayo, i-discuss nyo kung anong mga bagay-bagay na dapat, 'di ba? Kasi kahit naman sa tingin nyo ikabubuti yan ng mga anak ninyo, kung hindi sila maligaya dyan, hindi rin magiging mabuti ang buhay nila dyan. Maniwala kayo. Hindi naman dahil bata pa lang ay wala pang alam sa tama at mali. Hindi dahil bata pa lang ay wala pang alam sa kung ano ang makakabuti sa kanila. Makinig po sana kayo sa inyong mga anak, gaya ng kagustuhan yung pakinggan din kayo ng mga anak ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway nagustuhan nyo ang kwento natin for today's video. Kung nagustuhan nyo ang kwento at sana Troy, kung naririnig mo ito, naku naman, sana maging mabait ka na, dong. Huwag ka ng dong, ha? Sadista, dong. Oo, sana din bigyan mo na ng kalayaan ang iyong sarili at syempre si Tina na rin. Kasi alam ko, hindi mo rin deserve ng isang babaeng hindi ka naman mahal. Maghanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Anyways, like and share this video kung saan sana tayo napunta. Like and share this video and click the subscribe button and notification bell kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And syempre, kung may sarili din kayong kwento tulad nito o sarili niyong kwento ng inyong buhay, i-share niyo naman yan para kapulutan natin ng aral at syempre ng inspirasyon. Email ka lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta nitong ating channel. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw and enjoy the rest of your day.